Hi guys! Welcome to my vlog. Ang Buhay Poultry Shop vlog number 1. Please like, follow, subscribe, and click the notification bell para updated po tayo sa ating mga videos. Ngayon nga po ay maglilinis tayo ng patoka sa manok na nakitaan natin na may mga bukbok. Ito nga mga supply ng feeds na dinideliver sa aming tindahan ay madalas may kasama ng bukbok. Kaya minsan hindi talaga namin maiwasan na hindi magkaroon ng bukbok yung paninda naming feed sa manok. Kaya eto, kailangan namin linisin. Ang tawag dyan sa prosesong yan ay pagbibistay. Ginagamitan namin siya ng strainer para masala o malaglag yung mga bukbok. At kumuha pala ako ng balde na may tubig para at least dun lalaglag yung bukbok. Kasi kung hayaan lang natin yung bukbok na lalaglag sa sahig, lalakbay lang yan at kakalat at kung saan pupunta at posibleng bumalik lang rin sa feeds. Ito yung paraan na pwede namin ma-share lalo na sa mga kapareho namin na small time pa lang na poultry shop. Yung pagbibistay pwede po natin gawin once a week or 2 to 3 times a month para maiwasan po natin ang pagdami ng bukbok. Kapag nga po pala kapag nagbibistay tayo, hindi 100% na mauubos natin yung bukbok na malaglag or makuha pag nagbistay tayo. Kasi yung iba po dyan ay nagsisiksik sa mga feeds tulad nito, yung butil ng mais. Sa loob-looban po niyan, meron pong nakatago na bukbok. Kaya kung mapapansin ninyo, iniisa-isa ko, kinukutkot ko yan, medyo matrabaho at mahirap. Pero syempre, kahit papano, makakabawas pa rin. Kasi dyan siguro rin sila nangingitlog at nagpaparami sa loob ng mga feeds or ng mga butil na yan. Ng palay, ng mais. Yan, kung mapapansin ninyo kung may itim sa loob, meron po yung bukbok. Ayan po. Ayan, ito pa yung isa. Actually, itong isang to ay buhay pa. Mapapansin ninyo, gagapang yan sa aking kamay sa mga daliri ko. Yan, ganyan po ang itsura niya. Iba-iba po itsura ng bukbok. Kung mapapansin ninyo, kapag naglinis kayo, tatlong klase yung nakikita ko ng bukbok. Hindi ko alam kung may mga variants din ba sila o lahi nila. Sa totoo nga po ay hindi madali ang magbistay. Masakit sa katawan, nakakangawit. Pero kailangan natin tong gawin para sa quality ng produktong binibenta natin. Ito nga pala yung isang klaseng nakikita kong bukbok. Kung yun na una, iba pa po itsura niya. Sa eto, hindi ko alam kung may life stages pa sila. Pero eto po, pag tumanda na siguro, ganito na yung itsura nila. Eto na kasi yung pinakamalaking nakikita ko sa mga bukbok pag naglilinis ako. O nakikita ko sila dyan. Yan, sa lagayan namin sa balde. Yan, ganyan yung nakikita ko. Ito yung parang bago sila maging ganon yung kaninang nasa video natin. Ito parang maliit pa siya. Sana po ay may natutunan kayo at maraming salamat sa panonood. Para sa inyong mga suggestion, please leave a comment below.